Sa parto na tayo mga boss na naninikit na preno ni customer sa harapan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ginisan ko na rin itong brake pad. Maganda na yung sigurado para pag nag-road test kami, walang lumabas na ingay at wala nang problema. Total, kaunting pagod lang naman yan. Papasadahan ko lang naman ng lihayan para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Kadalasan kasi yan yung pinagmumulan kaya may sipol pag nagpreno ka. Tingnan nyo mga boss na wala na yung gaspang niya, malinis na ulit. Kaya dito naman ako sa rotor disc. Lilihain ko rin yan mga boss para yung mga kumapit na kalawang dyan matanggal din. At pag okay na, gagamitan ko pa ng brake cleaner yan mga boss para kung may kumapit na dumi dito sa rotor disc, mawas out siya ng tuluyan. Pati itong sliding pin mga boss dito sa brake caliper holder kahit na hindi siya stack up, bubunutin ko na rin yan para sigurado. Isprayan ko lang naman yan ng brake cleaner Tapos punasan ko yan ng basahan para malinis. Pag okay na, yung isang sliding pin mga boss, ganun din. Isprayan ko yan ng brake cleaner tapos pupunasan ko rin yan. At dahil sa okay na ako dyan, gagamit naman ako ng penetrating oil dito sa brake caliper holder niya. Yung lagayan ng sliding pin, nakita nyo, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos balik ako dito sa sliding pin, nilagyan ko na ng grasa yan, tsaka ako ngayon ibinalik sa dati niyang posisyon. Ganon din yung isang sliding pin mga boss, nilagyan ko rin ng grasa yan, tapos inilagay ko na rin yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa pagkabit ng brake pad. Sa pagkabit naman ng brake pad mga boss, nakita nyo naman meron naman siyang guide. Ganon din dito sa kabilang side mga boss, may guide yan dito sa brake caliper holder niya. Kung ano itsura ng brake pad, ganon din ang itsura nitong brake caliper holder. Tatapat mo lang yun tapos ididiin mo, kabit mo na yan. Tapos dito naman sa brake caliper mo, pwede mo nang ilagay itong banjo bolt kasama yung brake hose nya. Ayan mga boss para hindi ka makalustred, kamayin mo muna sa pagkabit ng banjo bolt. Pag naipakapit mo na sa thread nya, tsaka mo ngayong gamitan ng box wrench mo na number 14. Kailangan mga boss, higpitan mo nang maayos yan, dapat wala yan singaw. At dahil okay na, pwede mo nang ilagay itong brake caliper mo. Tapos lagyan mo ngayon siya ng bolt na number 14. Dalawang bolt lang naman yan mga boss. Ipakapit mo muna siya sa thread nya bago mo siya gamitan ng box wrench mo na number 14. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit mo sa mga bolt dito sa brake caliper. Hindi kasi pwedeng maluwag yan mga boss. Pwedeng pag natanggalan ka ng bolt nyan, magkaroon ka pa ng problema. Kaya maganda na yung sigurista. Napansin nyo walang tumulong brake fluid dahil nga itong brake hose nito, inipit ko yan ng vice grip. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na tayo ngayon mag-bleed. Kailangan naka-start yung makina. Tapos ipapump ni customer yung brake pedal. After ng ilang segundo, luluwagan mo yung bleeder. Para yung hangin dito sa brake caliper, lumabas siya. Ganun lang mga boss hanggang sa maging buo na yung fluid na lumabas dito sa bleeder niya at yung brake pedal maging normal na. At dahil sa okay na ito mga boss, wala nang hangin dito sa brake caliper ni customer, nilagay ko na yung takip ng bleeder. Tapos ilikot ko itong rotor disc. Kung mapapansin nyo, kahit pa binomba ng binomba ni customer itong brake pedal, naiikot ko na itong rotor disc niya. Kahit na maliit lang siya. Mas lalo ko na sigurong mapipihit yan ng freewheeling kung ilagay ko pa itong gulong. Yan nga, hindi ako nahirapan magpihit. Nakita nyo naman, maliit pa yung rotor disc. Di ibig sabihin, okay na ito. Talagang sa piston lang ang pinanggalingan, kinalawang na siya ng gusto. Pero hindi doon nagtatapos mga boss, para sigurado i-road test namin ito ni customer. Pero pihitin ko muna itong gulong, di ba? Maluwag na siyang umikot. Siya nga pala mga boss, both side, in-overhaul ko itong brake caliper ni customer. Parehas ko silang nilinisan, ibig kong sabihin. Dahil nga ang claim ni customer, naninikit niya itong dalawang gulong niya dito sa harapan. Ibig ko sabihin yung pumapakat yung preno niya at nag-iinit pa yung rotor disc. Dahil nga sa magro-road test na kami mga boss, pati yung fluid mga boss, yung reservoir, i-check nyo yun. Wag nyo kalilimutan yun, dapat puno yun ng fluid. Ibig sabihin naka-level siya. Sama kayo sa pag-road test mga boss, si customer na kasi yung pahatuling ko. Ang galing no? Sabay naninikit. Sabay siya. Dito tayo sa labas sa highway. Para mahaba-haba. O nga pala no, pag automatic ka pala, pag bitaw mo no, dapat under agad. Abante dapat agad kahit anong diin ng preno mo, kahit sisagad mo. Pag bitaw mo, abante talaga siya. Ano nangyari sa'yo? Hindi siya. Wala, kailangan bubombahin ko ang gas para mabante. Para mabante. Mapit nga ano. Tsaka pag halimbawa nanikit na siya, nag-umpisa na siyang nanikit. Yung preno niya matigas na.
Wala na, matigas na siya. Dyan, sa ano? Pedal, sa dito. pedal. Tapos yung talagang konting apak mo lang, wala na, stop na talaga siya. Tsaka pag ganitong nakakatakbo ka, binitawan mo yung gas, diba dapat free wheel lang siya. Unti-unti na siya mag-decelerate hanggang mag-full stop siya. Kahit doon nakaapak sa preno, yung una. O yan, pag ganyan, yan, mabilis siyang babagal. Kasi talagang full stop. Pag binitawan mo na yung gas mo, mabilis siyang babagal. Oo, mag-full stop siya. Kahit ikaw na preno. Sabi ko, anak ko, kailangan ko na ito. So dito, testingin natin. Ba't maninikid siya? Hindi dapat ganyan nag-free wheel. O yan, free wheel lang siya eh. Kaya, hindi ka nang agas niyan? Wala kang nasakan. Pero diretso. Yes. Before, talaga dikit agad. Mabilis siyang decelerate yung ano niya. Oo. Yung takbo. Takbo niya. Mababa talaga agad. Pag hindi mo na siya, ibig sabihin, pag hindi mo na pa siya ginasan, hindi siya abante. Hindi na siya abante. Ganun siya kadikit. Kaya sabi ko, nako, kailangan talaga. Tapos, yun yung mga una-unang araw. Nung sumunod, inisprayan ko lang ng brake cleaner. Brake cleaner, yung mismong gulong lang. Yung ano lang. Sa rotor. Rotor disc. Di nabawasan kahit pa paano. Pero may time na didikit talaga, didikit siya. Ngayon, kahit mag full stop tayo. Okay na? Okay na. Full stop tayo. Yan tulad niya. Maabante siya. Maabante. Kaya, yan yung nawala. Noon. Sabi ko, linis lang. Linis lang yun, basta ganun. Wala naman kasing tama yung ano yung piston seal, kaya hindi na ako nag-suggest ng palit. At narinig nyo naman mga boss, okay na ito kay customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!